Para po sa dalawang magkasunod na Sunday na ito, our last Sunday and our first Sunday, ay magpo-pause muna tayo sa ating pag-aaral ng confession para sa ating Bible class. Talakayin natin ang paksa na ito, no, na palagay ko naman ay angkop, no, para sa pagtatapos ng isang bagong taon at pagsisimula ng panibago. At yan ay yung usapin patungkol sa eternity, ano, patungkol sa walang hanggan at ano ang kinalaman ng katotohanan patungkol sa walang hanggan sa ating pangkasalukuyang buhay dito sa mundo na ito. So pinamagatan natin yung ating two-part series na ito, Living in the Light of Eternity. Living in the Light of Eternity. So this is part 1 ng ating pong pag-aaral. At gusto kong pasimulan sa mga ganitong mga katotohanan. Christianity is meaningless outside the context of its glorious hope of eternity. Kung pag-uusapan natin ay ang pagiging mananampalataya natin sa mundo na ito, huwag natin kalimutan na lagi itong nakadugtong sa ating pag-asa ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So ang Christianity ay hindi po natatapos lang sa mundo. Okay? Totoong ang Christianity ay realidad natin sa mundo na ito, ang pagiging mananampalataya ng Panginoon, ang pagiging disipulo ni Kristo, ay katotohanan sa mundo na ito ngayon habang tayo nabubuhay, pero ito'y laging dapat nating tinitingnan sa liwanag ng pag-asa natin ng walang hanggang buhay, ng maluwalhating walang hanggang buhay na kasama ang ating Diyos. Maganda yung sinabi ng ating Panginoon, ano, to give us the context of this. Luke 18:29 to 30 mula sa NIV. Sabi dito, "Truly I tell you," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life." So, ang context dito is about discipleship. Okay? At dito makikita natin malinaw na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na hindi natin totally may di-disconnect, no, yung buhay natin sa pag-asa ng age to come o yung darating na panahon na may kinalaman sa uh, pagsisimula ng ating buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So dito magkasama yung in this age, ano, sa panahong ito, and the age to come o sa panahong darating. So para sa pananaw ng ating Panginoon, hindi po magkahiwalay yung buhay natin ngayon dun sa buhay natin sa hinaharap. Ang totoo, yung buhay natin sa hinaharap, which is eternal life, which is the age to come, ang siyang nagbibigay sa atin ng konteksto sa ating in this age. No? Ibig sabihin, yung buhay natin dito sa mundo ang nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng bigat, ay yung buhay natin sa darating na panahon. Okay? Kaya mahalaga, no, yung this age and the age to come ay hindi po natin sila paghihiwalayin. Pag pinaghiwalay po natin yung dalawang katotohanan na yan, yung darating na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at sa buhay natin na pansamantala sa kasalukuyang panahon, ay magkakaroon po tayo ng false duality, no, na tinatawag o false dichotomy patungkol po sa buhay natin. So anong point natin dito? We can live through this present world because we believe the promise of the world to come. Diba? Yung sa maraming mga mananampalataya, diba, nag-struggle sa buhay nila sa mundo na ito. Hindi na parang ang hirap naman mabuhay sa mundo na ito, no? Parang walang parang hindi smooth, no, yung ating pamumuhay sa ibabaw ng mundo na ito. Parang ang daming struggles, ang daming sufferings, ang daming mong isa-sacrifice, no, ang daming mong pagdadaanan. Kasi yun ang katotohanan ng present world, no? Itong mundo na ito at ang pag-iral natin sa mundo na ito ay magkasama na sa katotohanan na ang mundo na ito ay talagang
imperfect. Ang mundo na ito ay talagang puno ng kasalanan. Pero kaya nating mabuhay sa mundo na ito sapagkat naniniwala tayo sa pangako na mayroong mundong darating. Meron tayong pag-asa ng eternal life, no? Meron tayong pag-asa ng isang bagong mundo, no? Kasama ng ating Diyos. Kaya yung dinadaanan natin dito, bagamat mahirap, nagiging bearable, no? Tingnan mo yung example ni Apostle Paul, yung pinagdaanan niya, di ba? Siya yung isa sa mga example, bukod sa ating Panginoong Yesus, na puro paghihirap ang pinagdaanan. Halos maraming beses nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero para sa kanya, it's worthwhile, ano? Bakit? Kasi alam niya na normal yan sa mundong ito kapagkat mayroong mundong darating. At sa mundo na yon, ang maluwalhating buhay na walang hanggan. Maganda yung sinabi niya sa 1 Corinthians 15:19, ano, si Apostle Paul. Sabi niya, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. No? Sinasabi ni Apostle Paul dito, kung ang pag-asa natin ay nandito lang sa buhay na buhay na ito at wala yung buhay na walang hanggan, tayo na ang pinakakawawang tao. Ang point lang ni Apostle Paul sa verse na ito, hindi tayo ang pinakakawawang tao sapagkat naniniwala tayo that there is life to come. That there is a hope of a life far better than what we have right now. Ano? Yun sinasabi ni Apostle Paul dito. Kaya yung kanyang pag-asa hindi nasa mundo na ito. Okay? Kaya para kay Apostle Paul, lahat ng paghihirap, sacrifices, pain, temporary lang ito no? Because he is moving towards something permanent, no? Something eternal. At yun yung kanyang tinatawag na glorious hope. Okay? So anong issue natin na pag-uusapan, no? Tungkol sa bagay na ito. Meron tension, no, sa pagitan ng dalawang reality na ito. Ano? At yung reality na merong mundo sa kasalukuyan na hindi perfect, no? Maraming sufferings, maraming pain, maraming sacrifices, at merong darating na mundo na pag-asa ng mga mananampalataya. So, meron ngayong tension sa pagitan ng dalawang katotohanan na ito. At para sa iba, nagkakaroon ng confusion pagdating sa kanilang idea of what is real. No? Kung ano yung totoo. At ang nagiging epekto, kumbaga sa pendulum, nagiging dalawang extreme. Yung nagiging reaction ng mga tao regarding this tension. No? Kasi nabubuhay ako ngayon sa mundo na ito, sa panahon na ito, pero naniniwala din ako na darating yung panahon na darating pa lamang of future or the age to come. So, nagkakaroon ngayon ng tension. Ano yung dapat na maging reaksyon? Ano yung dapat na maging attitude, no, ng isang totoong mananampalataya? Dito ba ako tututok sa panahong kasalukuyan o doon ako tututok sa panahong darating? Yun yung nagiging problema ng iba. So pag-usapan natin. So meron dalawang extreme na reaction. Ito yung una. Now, on the first hand, there are those who have become too preoccupied with the present world, neglecting that there is a better world to come. No? So ito yung isang extreme na reaction ng mga Christian. Sabi nila, wala pa naman yung darating na panahon Hindi pa nga natin alam kung kailan yon. No? Hindi natin alam kung kailan ang panahon ng ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan ang pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo. So dito muna tayo sa kung ano ang meron tayo. So maging practical tayo. So dito muna tayo mag-focus sa present world. So anong nangyayari ngayon, sa ganitong klase ng reaction, nagiging preoccupied sila sa present world. So ano naging epekto niyan? Masyadong makamundo, too earthly minded that heaven doesn't look very attractive to them. No? Nandito pa naman tayo sa mundo So nag-focus dito sa mundo. Bibigay ko lahat, no? Ibubuhos ko lahat dito. Wala pa naman yung darating na panahon, no? Wala pa naman yung ipinangako ng Panginoong Jesucristo na kaganapan ng lahat ng bagay o kakumpletuhan ng lahat ng bagay. So wala pa naman yun, di pa tiyak. So dito muna ako sa totoong nangyayari, dito muna ako sa tiyak para sa akin
So, anong nangyari, yung patungkol sa darating na panahon, patungkol sa langit, no, patungkol sa bagong langit at sa bagong lupa, parang hindi masyadong attractive sa kanila. So may babala po sa atin ng Biblia, no, patungkol sa perspective na ito. The Bible warns us against worldliness. So, tinalakay na natin ito sa 1 John, di ba? Isa sa mga bagay na ginagamit ang diablo, no, para ikulong tayo doon sa dito na lang tayo sa mundo na ito. Mas mahalaga ito, no, ibuhos natin ang lahat, no, sa panahon na ito, sa mundo na ito, sa kung ano ang meron tayo. Ang nagiging epekto tuloy sa iba, nagiging worldly, you know? Ano nga ba ibig sabihin ng worldliness, no? Maganda yung sinabi ni David Wells dun sa kanyang book na Losing Our Virtue. Dinefine niya yung worldliness this way. It is that system of values in any given age which has as its center our fallen human perspective, which displaces God and His truth from the world, and which makes sin look normal and righteousness seem strange. It thus gives great plausibility to what is morally wrong, and for that reason makes what is wrong seem normal. So yun ang worldliness. Ang worldliness ay nakafocus dun sa gusto ng mga tao sa mundo na ito na alisin ang presensya ng Diyos. No? Alisin ang Diyos sa buhay nila. At dahil inaalis na nila ang Diyos sa buhay nila, sila na ang nagiging definition. Sila na nagbibigyan ng definition kung anong ibig sabihin ng tama at hindi tama. So para sa mga taong ito na nagiging worldly, ang center ay ang fallen human perspective, yung righteousness nagiging strange eh. No? Alam mo yan, yung pagka naging banal ka, pagka sinabi mong, uy, masama yung magmura. Uy, masama yung sugal. Ikaw yung pagtatawanan. No? Ikaw yung sasabihin ng mga taong weird. No? Yan ang sinasabi ni David Wells dito. It makes what is wrong seem normal. Ano? So yung mali nagiging tama, yung tama nagiging mali. Ano? So ganyan ang epekto ng worldliness. No? Kahit sa mga mananampalataya na, no, sa ibabaw ng mundo na ito. Pagka na-lose mo na yung iyong direction, no? Masyado ka nang nakafocus dito sa panahon na ito, dito sa mundo na ito, dito sa kasalukuyan, nakalimutan mo na mayroong pang panahong darating, ganyan ang magiging epekto sa iyo eh. I-minimize mo yung importansya ng Diyos at ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay mo. At ang mananaig sa iyo ay yung pananaw ng mundo at yung pagpapahalaga ng mga tao sa ibabaw ng mundo. So yun yung isa, no? We should avoid worldliness. Pero hindi naman natin maiiwasan ng mundo. Dahil dito tayo nabubuhay. No? So, dapat maging malinaw sa atin ito. No? We can be in the world, yet hindi tayo nagiging worldly. Ano? So, pwede naman tayo makinabang sa mundo. Pwede tayong mag-enjoy sa magaganda sa mundo, sa mga benefits ng mundo, di ba? Sa government, sa society, sa physical earth mismo, nag-enjoy tayo dyan. Pero, pwede naman tayo hindi maging worldly eh. Diba? Ang problema kasi hindi naman yung physical world. Ang problema, yung sinfulness ng world na ito na sumasalungat sa Diyos. Huwag natin kalimutan ng mundo, nilikha ng Diyos yan. At ang lahat ng nasa mundo na ito ay binigay sa atin ng Diyos, diba? Yung weather, yung sunlight, rain, yung mga animals, lahat, no? Even society, government, moral code ng mga tao. Binigay ng Diyos yan sa atin eh. Magaganda yung mga bagay na yan. Ang dapat nating iwasan ay yung pagiging makasalanan ng mundo na ito. Yun yung worldliness, no? Wala namang masama na magsumikap ka habang nabubuhay ka sa mundo na ito. No? Hindi naman masama yun eh. Hindi naman sinasabi ng Biblia na talikuran na natin ang ating hanap buhay o talikuran na natin yung ating pamilya. No? Mag-focus na lang tayo. Yun yung isang extreme. No? At may mga grupo ng religion
na yung ba nga nagpapakilalang Christian sila na ganyan na naging perspective, 'di ba? Mag-resign ka na sa trabaho mo, tapos mag-serve ka na lang sa church, mag full-time ka sa church, no? Paglingkuran mo yung mga lingkod ng Panginoon sa church, yung mga grupo ng religion na ganyan, no? Yan yung isa sa mga extreme, no? Na nagiging worldly no? Hindi na nagiging God-centered and Bible-centered yung ating pong pananaw sa buhay. Maganda yung sinabi, no? Balikan natin yung pinag-aralan na natin sa 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Sabi diyan, do not love the world or the things in the world. Hindi sinasabi ng Apostle John dito na masama ang mundo, na tumira na lang tayo sa kuweba o kaya humiwalay tayo sa society o mag-ermitanyo na lang tayo. Hindi yung sinasabi ni John. No? Ang sinasabi ni John dito, the world itself and the things in the world. No? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, for all that is in the world, the desires of the flesh, yan, kinwalify niya na, di ba? Pinag-aralan na natin yan sa ating series, Back to the Basics. The desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. No? So, hindi po yung physical na mundo ang sinasabing iwasan. No? Kasi pag yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat lahat ng mga Kristiyano humiwalay na sa mundo. Hindi yun ang sinasabi. Sinasabi diyan yung kasamaan ng mundo na ito. Yung pagiging salungat ng mundo na ito sa kagustuhan ng Diyos, yun yung dapat nating iwasan. Maganda yung sinabi ni A.W. Pink, no, dito sa kanyang commentary sa passage na ito. No? Sabi niya, the world is simply the aggregate of all the hearts of unregenerate men. Ibig sabihin, yung world na tinutukoy, hindi yung mundo na ito, no? Hindi yung blue and white marble na ito, no, na mundo, kundi yung consolidation, yung kabuuan, yung mga pinagsama-sama ng mga masasamang puso ng mga hindi mananampalataya that now dwell upon the earth. The external world only carries into practice the principles acting in its subjects, putting into operation the sin which is ever working in them. So, ang sinasabi sa atin ni John na iwasan natin ay hindi yung mundo, kundi yung kasalanan ng mundo na ito. Yung pagiging masama ng mundo na ito. Yung mga prinsipyo at mga pamamaraan ng pamumuhay ng mundo na ito na makasalanan. Diba? Na may kinalaman sa pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Yun na dapat nating iwasan. Huwag tayo masyadong extreme na iwasan natin yung mundo na hindi na tayo mag-associate sa mundo na ito. So, nandito pa rin tayo no? We cannot escape the reality of this world. And then, we cannot be worldly and faithful to God at the same time. So, reminder sa atin, hindi tayo pwedeng maging worldly and at the same time faithful sa Diyos. Pipiliin lang natin ang isa dyan We either please God or please the world. No? Kaya sinabi ni John, do not love the world or anything in this world. No? Because loving this world means not loving the Father. Ano? So hindi natin pwedeng pagsabayin yung pag-ibig natin sa makasalanang mundo at sa sistema ng makasalanang mundo na ito sa ating pag-ibig sa ating Diyos. No? James chapter 4 verse 4, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. No? So hindi mo pwedeng pagsabayin na okay, dahil nabubuhay ako sa mundo na ito at wala pa naman yung mundong darating, iibigin ko muna ang mundo na ito at ang lahat ng meron sa kanya. Ang sabi ni John, pag inibig natin ang mundo na ito at naging kaibigan, nagiging kaaway natin ng Diyos. Walang masama para sa mga Christian na maging, alam mo yun, yung mga aktibong mga mamamayan na nag-aalaga ng kalikasan. Walang masama doon, di ba? Kahit Christian. Dapat nga mga Christian ang unang nag-aalaga sa nature. Kasi sa atin ipinagkatiwala ng Diyos sa mundo. Ang mundo ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga tao na alagaan, na
proteksyonan. So kung meron man dapat nakakaunawa at unang gumagawa niya, dapat mga Kristiyano. Pero, hindi natin dapat ibigin ang sistema ng mundo na ito. So ano yung mga sistema ng mundo na ito? Of course, nagiging normal, di ba sabi ni David Wells, yung righteousness nagiging unpleasant, tapos yung wrong nagiging tama. No? Bawa, abortion. No? O sa mundo, ginagawa ng legal ang abortion. No? O sa tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na ang abortion is murder of babies na hindi pa pinapanganak. So dapat hindi tayo sasang-ayon doon. Dapat salungat tayo doon. Yun ang sistema ng mundo, hindi natin sasang-ayunan yon. Or halimbawa, yung ginagawang normal na pinipilit ng mga babae na lalaki sila o ng mga lalaki na babae sila. Ginagawan pa nga ng batas ngayon na hindi na mahirap magpalit ng gender. O, ayan ay sistema ng mundo. Hindi po sistema ng Diyos yan. Hindi po ayon sa salita ng Diyos yan. So tayo bilang mga mananampalataya, we should not befriend these kinds of systems. Dapat nga tayo ang malakas na boses na nagsasabi na hindi ito tama. No? At hindi ito nakalulugod sa ating Diyos. Maganda yung sinabi ni Douglas Moo dito sa kanyang commentary sa James chapter 4 verse 4 sa kanyang TNTC commentary. Sabi niya, God will brook no rival. And when believers behave in a way characteristic of the world, they demonstrate that at that point, their allegiance is to the world rather than to God. Pagka nagsimula na po tayo na mag-behave na katulad ng mundo, ang allegiance natin wala na sa Diyos kundi nasa mundo. No? Ibig sabihin, kung ano yung karakteristik ng pamumuhay na meron ka, yun ang pinapahalagahan mo. No? Kung pinapahalagahan mo ang sistema ng mundo na ito, definitely, susuwayin mo ang Diyos sa kanyang kagustuhan. Kung susundin mo naman ang Diyos sa lahat ng kanyang kagustuhan, sasalungat ka sa sistema ng mundo. Ganun lang. Hindi mo pwedeng sundin ng Diyos at mahalin ng mundo ng magkasabay. It's either loyal ka sa Diyos, enemy mo ang world, or loyal ka sa world, enemy mo ang Diyos. Pipili lang tayo ng isa. Of course, ang sagot lagi dapat sa atin bilang mga Christians, dapat pipiliin natin ang Diyos. Pipiliin natin ang salita ng Diyos. And then, we should never live as if this world is everything we've got. I think ito yung isa sa mga magandang prinsipyo para maiwasan natin yung extreme ng pagiging makamundo. Huwag nating isipin na ang mundo na ito ang lahat. O nasa mundo lang na ito ang ating buong buhay, ang ating buong pag-asa. Na para bang pagka nalugi ka na sa hanap buhay mo, wala ka ng dahilan para mabuhay pa. O kaya pag nawala na yung mahal mo sa buhay, wala ka ng pag-asa para mabuhay pa. Hindi. This world is not everything we've got. Okay? This world is temporary. Pansamantala lang. Kaya hindi magkakontra yung sinasabi ng Panginoong Hesus na in this world and then the world to come. Itong panahon na ito at yung panahong darating, hindi siya magkakontra Hindi siya talaga magkakontra. Kaya mali yung reaction na masyado tayo nagiging worldly. Kasi wala pa naman yung panahong darating. Nandito pa lang tayo sa panahong kasalukuyan. Hindi kasi magkakontra yun So we can mapag-ugnay silang dalawa. Yung panahong darating dapat ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating panahon sa kasalukuyan. So dapat ganun ang direction niya. Ang point natin dito, always, sabi dun sa 1 John 2:17, so hindi ko nasabi, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. So napag-aralan na natin yan sa series natin. One of the reasons why hindi natin dapat masyadong, minamahal ang mundo na ito, temporary lang ang mundo na ito. So what abides forever is God and His will. Point natin dito, always remember
that you are on your way to eternity, so don't settle for just the temporary. Yun ang magandang um, compass natin sa mundo na ito para hindi tayo maligaw. Huwag nating kalimutan na temporary lang ang mundo na ito. We are on our way to eternity, the age to come. Yung panahong darating. At yung panahong darating na yon, ang dapat humikayat sa ating buhay sa panahong kasalukuyan na maging angkop sa salita ng Diyos, which is permanent. Ang katulad ng sinasabi ni Apostle John. So this is the first extreme. Yung tension sa panahon na ito at sa panahong darating, sabi ng iba, wala pa naman yung darating. Dito muna ako sa panahon na ito, nagiging worldly. So that's the first reaction. The second reaction, the second extreme reaction is, on the other hand, there are those whose overzealousness for the future world has overshadowed the present one. Masyado namang nakatutok doon sa darating na panahon na nawawala na ng pagpapahalaga sa buhay niya sa kasalukuyan. Masyadong nakatingin sa darating, masyadong nagiging futuristic yung kanyang pananaw sa buhay. So too heavenly minded to the point of being no earthly good. Alam mo yun, masyadong puro langit naman ang iniisip, puro langit ang pinag-uusapan, nakalimutan na nabubuhay pa rin siya sa mundo. Nabubuhay pa rin siya sa isang lipunan, nabubuhay siya kasama ang isang church. Masyado siya nakatutok sa darating na panahon na parang nawawala na ng saysay, nawawala na tuloy siya ng joy para sa present. Yan yung isang extreme. Pinababalaan tayo ng salita ng Diyos patungkol sa escapism. Ibig sabihin yan. We can be in this world yet have little to no interest in it. Ibig sabihin natin ng escapism, yung masyado nakatingin sa future, tinatakasan na yung reality ng present. Doon naman ako pupunta. Doon naman ang aking pag-asa. So, hindi na mahalaga yung buhay ko ngayon. So, ano nagiging epekto sa kanya? Hindi na siya nagbibigay ng best sa trabaho niya. Tamad na siya sa kanyang hanap buhay. Alam mo yan, ayaw niya hindi na siya effective sa lipunan. Ayaw niya sumama sa church. Yan, ganyan na nagiging epekto. Kasi sabi niya, pupunta rin naman ako sa langit. So, wala nang halaga ang lahat ng makamundo. Ituto ko na lang yung mga kaisipan ko sa bagay na makalangit. At ang isa sa mga gusto kong bigyan ng babala tayo, yung tinatawag nating heightened eschatology. Or eschatomania that can debilitate our Christian walk. Marami pong mga Kristiyano masyadong nakapokus sa eschatology. Alam mo yun, yung mga tungkol sa mga huling panahon. Mga prophecy, mga hula sa darating na panahon, yung mga symbols na ibinigay sa atin sa Revelation, masyadong nakatutok doon, pinapaliwanag, so malapit nang dumating ang Panginoon, malapit nang dumating ang huling araw, parang gusto nang pumunta sa langit, ayaw na mabuhay sa mundo. Yung ganyan ang epekto, Masyado nakatutok sa future. Maganda yung sinabi ni Stephen Nichols sa kanyang libro Heaven on Earth. Medyo mahaba, pero pagtsagaan nating basahin. Ang sabi niya, the old saying goes something like this, why polish the brass on a sinking ship? In other words, this world will burn someday, so we shouldn't get too caught up in it. The only problem with the mindset this saying embodies is that we are still here, and so is this world. Even if it is a bit of a sinking ship, it's still the world God made, and it's still the world in which God has called us to live. We are citizens of heaven, yes, but we're not there yet. We are on a pilgrim journey to the world to come. Ano sinasabi ni Stephen Nichols? Totoo naman na ang mundo na ito, mawawala din. Ibig sabihin, i-renovate din naman ng Diyos itong mundo na to. Bakit? Ang sinasabi ng iba, masyado pa nating papahalagahan ng mundo. Doon na lang tayo nakatutok sa langit. Ang sinasabi ni Nichols dito,
huwag nating kalimutan na nandito pa rin tayo sa mundo. At habang nandito pa rin tayo sa mundo, huwag nating i-abandon, no, yung ating responsibilities, yung ating duties, no, bilang mamamayan ng mundo na ito. Talaga namang ano lang tayo, no? Ang tawag dito, mga manlalakbay lang tayo sa mundo na ito. Pero nandito pa rin tayo sa mundo na ito. So ibig sabihin, huwag nating babaliwalain. Hindi natin sabihin, wala na akong pakialam sa gobyerno. Hindi natin pwede sabihin yun, no? Nandito pa rin tayo sa mundo. So bilang mga mananampalataya, dapat meron pa rin tayong impluwensya sa ating lipunan. Ano? So, paano natin ginagawa yan? Hindi ko naman sinasabi na sumama kayo sa mga rally. No? Kung gusto po ninyo sumama sa mga rally, personal po ninyo, huwag niyo dadama yung pangalan ng church. No? Wala namang masama kung gusto niyo sumama. Kaya lang, hindi yan ang paraan eh. Ako, para sa akin, maraming paraan ang isang Kristiyano na pwedeng gawin para magkaroon siya ng contribution sa kanyang society. Halimbawa, sa panahon ng election. Diba? So, maging matalino ka sa pagpili mo ng mga susunod na mga pinuno. No, huwag kang pipili ng dahil sikat o kaya dahil kilala mo lang yung pangalan, yun ang iboboto mo. No, dahil wala kang kilala doon sa listahan, yung kilala mo ilalagay mo. Ano? So, nagkakaroon tuloy ng mga kengkoy sa Senado. Ano? Kasi yung mga kilala ang minoboto. No, hindi nagiging matalino sa pagboto. So, yun ang isa sa mga practical na pwede natin gawin. Ano? Nasa mundo pa rin tayo. So, gawin natin kung ano yung nararapat nating gawin bilang mga mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo. Huwag nating talikuran ng mundo. Yung sinasabi sa atin ni Stephen Nichols dito. No? We are still we are still people of this world, though we are citizens of heaven. Ano? At bilang Christians, bilang church, no, yung pa pala, bilang isang church, ang isa natin pwedeng gawin para magkaroon tayo ng epekto sa lipunan, mag-evangelize tayo. Diba? So, yun yung isa sa mga vision natin for 2026, no? Mag-evangelize tayo dito sa ating community. So, that's one way of becoming effective people of this world. Though, alam natin na temporary lang tong world na ito. Diba? Gagawin pa rin natin kung ano yung pwede at dapat natin gawin. Then, we should anticipate the world to come, but do not be too otherworldly to the point of becoming fruitless. Yun nga, di ba? Nakatutok masyado sa panahong darating. Hinihintay ko na yung pagdating ng Panginoon. Gusto ko na dumating ang Panginoon eh. So, anong nangyari ngayon? Wala na siya, no? Wala na siyang ginagawa. Ayaw niya na mag-serve sa Panginoon sa church. Ayaw niya na mag-evangelize. Diba? Ando na lang siya. Naghihintay na lang siya sa pagdating ng Panginoon. Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:22a? Maganda yung principle na tinuturo niya dito. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Anong point ni Apostle Paul? Hanggang ako'y nabubuhay dito sa katawan na ito, dapat maging mabunga ang aking buhay. Ano? So as long as I am here in this world, as long as I am in the flesh, as long as I am alive, no, in this world, I will aim to be fruitful. Magiging mabunga. So ganun dapat ang mindset ng isang mananampalataya, di ba? Hindi yung tamad, no, walang gana sa church, ayaw mag-serve, no? Sa bahay na lang, no? Dito na lang ako sa bahay, magpe-pray na lang ako dito. Ganon din naman eh. No? Ayaw na pumunta sa church, ayaw na ma-involve sa church, ayaw na maging member ng church, ayaw sumama sa pag-evangelize ng church. Sabi ni Paul, hanggat tayo nabubuhay sa mundo, wag nating kalimutang dapat tayo maging mabunga. Ibig sabihin, gawin natin kung ano yung nararapat. Ano? Ang point, God allows us to remain in this world to maximize the opportunity of joyfully serving Him through others. Habang tayo nabubuhay sa mundo, dapat ang focus natin, darating naman ang panahon na yun eh. No? Pinangako ng Panginoon yun eh. No? Yung age to come, yung panahong darating, yung bagong langit at bagong lupa, yung kaganapan ng lahat, kakumpletuhan ng lahat, darating yun. Bakit sinabi ng Diyos yun eh?
Pero habang hindi pa dumarating yon, nandito tayo sa mundo, ano dapat natin gawin? Mag-serve tayo, di ba? Maging fruitful tayo. No? In other words, ang pagiging fruitful dito ay hindi yung marami ka lang ginagawa, ano? O busy ka. Ang pagiging fruitful dito, meron kang contribution sa ibang tao. Ang pinakamagandang context talaga nito sa church. Maging part ka ng church, maging contributor ka sa church, maging importanteng miyembro ka sa church. Hindi importante dahil malaki yung binibigay mo sa church, hindi. Importanteng miyembro sa church kasi active ka, nagsiserve ka, 'di ba? Effective ka sa ministry mo, sa Panginoon at sa mga kapatiran. No? So 'yan ang ibig nating sabihin ng pagiging fruitful. Pagiging fruitful na mga mananampalataya. Maganda yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 1, 23 to 26, no? Pagtsagaan nating basahin. Sabi niya, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So para kay Paul, kung siya ang papipiliin, pinakamainam yung pumunta na lang siya sa Panginoon. Yun ang pinaka best na pwedeng mangyari sa kanya. Ang makasama niya ang Panginoon. But, sabi niya, to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. So para kay Paul, mas beneficiary sa kanya yung pumunta sa Panginoon. Siyempre, di ba? Yun naman ang pinaka kaganapan yung ating joy, di ba? Yung makasama ang Panginoon. Pero sabi niya, habang nandito ako at nabubuhay, maglilingkod ako sa inyo. Di ba? Gagamitin ko ang buhay ko para maluwalhati ako ang Panginoon sa pamamagitan ng mga magiging bunga ko sa aking paglilingkod sa inyo. So maganda yung attitude na yun. Naniniwala si Paul, darating yung panahon na yun na ipinangako ni Jesus. Pero habang nandito tayo sa panahon na ito, maging fruitful tayo, no? Maging efficient tayo, no? Maging effective tayo sa iba, para sa iba. No? Hindi yung maging pabigat ka, ano? Sa ibang mga tao. Kundi kahit na mahirap, tutulong ka. No? Magiging dahilan ka para mahamon yung iba, para maging masipag din sila. Hindi yung lagi mong isipin, kami nga dapat tulungan kasi naghihirap kami. Dapat hindi ganun ang mindset ng isang mananampalataya. No? Hindi ganun yung mindset na sinasabi ni Paul sa Philippians 1:23 to 26 eh. Sabi niya, hanggat nandito ako, ay magiging dahilan ako para umusad ang buhay ninyo. Magiging dahilan ako para mag-mature kayo. Magiging dahilan ako para mas maging fruitful kayo. O gagamitin niya ang buhay niya para sa ibang tao. Di ba magandang attitude yan, bilang Christian. Tayo, wala pa naman yung panahon na darating, so nandito pa tayo sa panahon na ito. So i-maximize natin ngayon yung time natin kasama ang ibang mga Christian. No? I-maximize natin yung sphere of influence natin sa society. Sa ating workplace kung nagtatrabaho tayo, o sa school, or sa household, no? I-maximize mo yung iyong influence habang nandito ka para sa kapakinabangan ng mga tao na nasa paligid mo. Ganyan ang magandang mindset. No, wag yung akong tulungan nyo, ako yung nahihirapan. Wag ganon. Kundi tayo yung tutulong, tayo yung magsasacrifice, tayo yung magsaserve, no, para sa pakinabang ng iba. And then, knowing that our sufferings in this world will be relieved doesn't make it easy, but it does make it bearable. Diba? Yung panahong darating, wala pa. No? Pero hindi ibig sabihin wala yung epekto sa panahong kasalukuyan. Ang sinasabi sa atin dito,
bagamat hindi pa darating yung panahon na yon, nandito pa tayo sa panahon kasalukuyan, dapat lahat ng experience natin sa panahon na ito bearable. Ibig sabihin, kaya natin pagtiisan, kaya nating pagdaanan, kaya nating lagpasan. Kasi meron tayong pag-asa ng isang panahong darating. Temporary lang 'to eh. No, yung sufferings mo dito, yung poverty mo dito, yung katawan mong may sakit dito, temporary lang 'yan, no? Meron kang future glorious hope na tinitingnan. So yung future glorious hope mo na 'yon, dapat mag-encourage sa'yo na magpatuloy sa mundo na ito. Kasi temporary lang 'to eh. Papunta ka sa eternity eh. 'Di ba? So dito, temporary lang, dapat kaya, 'di ba? Maganda yung sinabi ni Paul sa Romans 8:18. Tingnan mo. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Ito may mindset ni Paul. Sabi niya, oh, totoo namang nandito tayo sa present world, pero meron din darating na world, no? The world to come. Sabi niya, kung titingnan natin yung world to come na yun, dapat ang magiging epekto sa atin, no? Itong pansamantala na ito, sufferings, pain, no, sacrifices, no? Kaya natin yung pagdaanan. So dapat di lang mga mananampalataya, hindi nagiging bitter yung buhay natin na puro namang hirap, ano ba yan? Puro naman sacrifices ang pagiging Kristiyano. Ang hirap naman maging member ng church, no? Yung puro na ng bariklamo yung attitude natin. Dapat hindi ganon, no? Dapat ang sinasabi ni Apostle Paul dito, lagi mong isipin, temporary lang yan, di ba? So, kung temporary lang yan, dapat kaya nating lagpasan yan. Hindi naman yan ang hindi naman yan ang magdi-define sa buhay mo eh, no? Hindi yan magdi-define sa future mo. And then 2 Corinthians 4:17-18, maganda rin to. Sabi, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So kita mo yung perspective ni Paul. Alam niya may darating na panahon, yun ang kanyang hope, pero hindi niya dinidisregard yung pangkasalukuyang panahon. Ano? So para sa kanya, wala talagang problema kung meron siyang hope sa darating na panahon at nandito siya sa present na panahon. Sa kanya, tinitingnan niya ngayon yung darating na panahon as an encouragement para yung mga pinagdadaanan niya sa ngayon, makayanan niya. Kasi transient lang to. Temporary lang ito. Ano yung bigat ng temporary compared sa permanent? Walang bigat tong temporary na ito. Kaya hindi tayo dapat kakalad ka rin ng mga temporary na bagay na ito sa mundo para hindi natin ma-enjoy yung hope natin ng future glory. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Another way of saying it is, tayo bilang mga mananampalataya, kahit dumadaan tayo sa sobrang daming sufferings, hindi tayo mayaman, no? Nasasalat tayo, may mga sakit tayo, may pain tayo. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat positive pa rin ang ating approach sa buhay. Hindi tayo yung parang laging malungkot, laging kawawa, no? Laging umiiyak, laging helpless. Hindi ganoon ang ating mindset. Kundi kahit sa kabila ng lahat ng ito, papatuloy ako. Kaya ko sa biyaya ng Panginoon kasi darating yung panahon na doon ako hahantong sa isang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kumbaga yan ang humahatak sa iyo, hindi yung pain, sufferings, yung poverty, hindi yan ang illness, hindi yan ang humahatak sa iyo. Ang humahatak sa iyo yung future glory, no, na ipinangako ng Panginoon na may enjoy mo eternally. Paano may kukumpara yung eternal dun sa temporary? Di ba? Wala naman silang comparison eh. Yung temporary, nawawalan ng saysay, nawawalan siya ng bigat pag ikukumpara mo siya sa eternal.
Ang bilang mga mananampalataya, wag naman tayo masyadong nasa eternal, nalimutan na natin yung buhay pa tayo sa mundo. So dapat, tinitingnan natin yung eternal, pero nakikita natin, kaya natin pagdaanan at lagpasan ng lahat ng temporary dito sa mundo na ito. Ganun ang tamang mindset. Ang point natin dito, the attraction of our future glory makes our present sufferings inconsequential. Yung future glory, pag tiningnan natin yung temporary in the light of future glory of eternity, wala to Hindi tayo dapat ma-discourage dito. Hindi tayo dapat manghina. No, bakit gano'n? Yung mga tao sa mundo, sila yung mayayaman. No? Pag nanood ka naman ng balita, malalaman naman mo bakit may mayaman yung iba, di ba? Dahil sa corruption, dahil sa pagnanakaw. Oh, sige, may enjoy naman nila talaga yan, di ba? Kita mo, sumasakay sa mga magagandang eroplano, magaganda ang sasakyan, ang gaganda ng bahay. Pero wag nating kalimutan, temporary lang yun eh. Dito lang yun sa earth, no? Paano na yung kaluluwa nila? Yun ang mas mahalaga. Di ba? Yung kaluluwa ng tao. Kaya nga tayo, hindi ko naman sinasabing wag tayong magpursige. Hindi ko naman sinasabi na masamang mangarap na maging mayaman ng isang Kristiyano. Wala naman sinasabing ganon ang salita ng Diyos. Ang Diyos din naman ang nagbibigay ng yaman, di ba? Sa tao. Na gusto niyang bigyan ng yaman. No? Ang Panginoon din ang nagkakait ng yaman sa mga tao na ayaw niyang bigyan ng kayamanan. Hindi naman lahat ng Kristiyano mahirap. Di ba? May mga Kristiyano, milyonaryo, multimillionaire, billionaire. Diba? Pero hindi lahat. No? Hindi naman lahat din ng Kristiyano may karamdaman na hindi nagagaling. So wag nating, alam mo yun, mina-maximize mo yung kakaunti. Tapos mini-minimize mo yung maliit. Dapat hindi ganon. Dapat mina-maximize natin yung malaki. So dito sa case ang pinag-uusapan natin, dapat i-maximize mo yung hope mo na darating na pag-asa mo sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang i-maximize mo, yun ang i-zoom in mo. Pero, ibig sabihin, yung nakikita mo sa future glory dapat humahatak sa iyo, no? Para malagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo sa mundo na ito. Kaya dapat ang isang Kristiyano naiintindihan na mayroong future glory, hindi magpapatiwakal, di ba? Hindi tatapusin ng buhay. Dahil sa sobrang hirap, dahil sa dami ng problema, o dahil may utang na hindi mabayaran, no? Tatakasan na lang. Hindi ganon. No? Hindi natin tatakasan yun, kundi lalagpasan natin yan, haharapin natin yan. No? At mapapagtagumpayan natin yan, mga bagay na yan. And then last, point natin dito sa ating pinag-uusapan. We can have joy in our present sufferings because of the foundation of our future hope in Christ's redemptive work. Kahit na may sufferings, pwede pa rin may joy. Tama ba yun? Kahit na nagsasuffer tayo, may joy pa rin. Bakit? Kasi alam naman natin yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo, di ba? Para tubusin tayo. Yun yung magandang pattern, di ba? Yung buhay ng Panginoong Jesucristo mismo. Yun ang perfect pattern. Yung Panginoon naman, di naman siya nag-enjoy na nandito siya sa lupa. Diba? Wala nga siyang sariling bahay. Diba? Wala siyang sariling mga pag-aari. Pinahirapan siya. Diba? Kinasuhan siya na hindi naman totoo. Nilitis siya. Patunayan may kasalanan bagamat inosente. No? Pinarusahan siya bilang kriminal kahit na wala naman siyang kasalanan. Pinatay siya ng mga masasamang tao. Pero ano nangyari sa huli? Nabuhay siya ulit. At bumalik siya sa langit. Yun ang pattern ng mga mananampalataya. Kaya tayo may joy. Why? Because katulad ng sa nangyari sa Panginoong Jesucristo, meron tayong future glory Di ba na lahat ng pinagdadaanan natin dito, matatapos yan. Tapos, pag natapos lahat ng pinagdadaanan natin sa mundo na ito, mag-i-enjoy tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Yun ang pattern sa atin bilang mga mananampalataya. So we can persevere to the future not because of our present efforts, but because of Christ's accomplishment in the past.
Hindi sariling sikap ito para makarating sa langit, kundi yung lahat ng pinagsikapan ng Panginoon nung siya'y nabuhay at namatay at muling nabuhay, yun ang dahilan para magtiyaga tayo hanggang marating natin yung walang hanggan. So, ang mananampalataya dapat may pagtsatsaga, may pagtitiis, no? Hanggang marating natin ang bagong langit at ang bagong lupa. Paano yung pastor? Puro na lang ba pagtitiis? Walang masama kung puro pagtitiis. No? Dahil pag natapos ang lahat ng pagtitiis, puro namang kagalakan, kapayapaan, kaluwalhatian, kasama ang Diyos. No? Kaya yung sinasabi ni Paul doon sa Romans 8 tsaka sa 2 Corinthians, kung ikukumpara mo yung eternity doon sa temporary, walang halaga yung temporary eh. At palagay ko, minsan mahihirapan tayong maintindihan yun kasi nandito pa tayo sa temporary. Mas maintindihan natin yung sinasabi ni Paul sa mga talata na yan pag nandun na tayo sa eternity. Doon mo makikita na walang halaga yung lahat ng pinagdaanan mo. No? Sa eternity na na-experience mo. Siguro by that time, magkakapare-pareho na tayo ng pagkaintindi na lahat ng mga pinagdaanan natin, ano lang yan, temporary lang talaga. At hindi talaga tayo dapat hatakin ng mga yan. Dapat may joy pa rin tayo kahit na may mga pinagdadaanan tayong hirap. So I will close with this quotation from Randy Alcorn sa kanyang libro na Heaven. Sabi niya, our pain and suffering may or may not be relieved in this life. Ayun ang reality, di ba? Hindi naman tayo lahat magiging mayaman. Hindi naman tayo lahat gagaling sa sakit. No? Hindi naman tayo lahat mabubuhay ng matagal. Yun sinasabi niya dyan. But they will certainly be relieved in the next. Ano? That in Christ's promise, no more death or pain. He will wipe away all our tears. He took our sufferings on himself so that one day he might remove all sufferings from us. That is the biblical foundation for our optimism. No Christian should be a pessimist. We should be realists, focused on the reality that we serve a sovereign and gracious God. Because of the reality of Christ's atoning sacrifice and His promises, biblical realism is optimism. Kahit may pain, kahit may suffering, no, kahit may sacrifices, kahit may discontentment sa mundo na ito, hindi tayo satisfied. Ano sinasabi sa atin dito? Realist pa rin tayo. At dahil realist tayo, optimists tayo, hindi tayo pessimists. Alam mo yun, yung laging nagre-reklamo, laging malungkot, no? Laging umiiyak, laging nagre-rebelde. Hindi ganun ang Christian. Ang Christian, positive. Realist. Bakit? Kasi alam natin, meron pang darating eh. Siguro sa mga tao sa mundo na ito, kaya sila ganyan, pagka nawala yung hanap buhay nila, nawala yung pera nila, tumatalo na lang sa bangin. Matatagpuan na lang ng mga tao na bali-bali ang buto. Kasi para sa kanila, ito lang ang mundo eh. Ito lang ang buhay nila. Pagka nahuli sila, nalitid sila, ayaw nila. No? Kasi may kasalanan sila. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi ganun ang mindset eh. Meron pang darating. No? Kaya, kaya nating lagpasan kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. Why? Because we are positively hoping for that age or world to come. So this is part 1 of our discussion about living in the light of eternity. So itutuloy natin at i-conclude natin sa next Lord's Day, part 2 ng ating pong topic na ito. Meron po ba kayong question? So maganda to kasi matatapos ang taon na 2025, magsisimula ang 2026. So magandang ma-remind tayo ng tamang mindset na sa atin bilang mga mananampalataya. Ako hindi ako optimistic sa mundo na ito eh. Ano? Pero
positive or optimistic ako sa church. No? Alam ko na marami pang ililigtas ang Panginoon. Alam ko na marami pang church na may pa-plant. No? Pero yung mundo na ito, hindi ako optimistic na mag-i-improve eh. No? Yung moral quality ng mundo na ito, yung klase ng mga pinuno sa government, hindi ako nag-expect na mag-i-improve yan. Pero nag-expect ako na habang papalapit ang Panginoon, marami pang magiging Christian, ang church ay magiging mas productive pa, marami pang magiging mga missionary, at marami pang mga magiging Christian doon sa mga lugar na hanggang ngayon di pa naabot ng gospel. Yun ang aking pagiging optimistic. Pagdating sa church, sa gospel, sa kingdom. Pero pagdating sa mundo na ito, hindi ako masyadong optimistic dito. No? Realistic lang ako na ganyan ang mundo eh. No? Kaya ang dapat epekto sa atin, wag na tayo masyadong, alam mo yun, ma-discontent na nag-expect tayo. Gusto ko na mas magandang economy, gusto ko mas magandang bayan. Kahit saan ka pumuntang bayan, walang magandang bayan. Ano? Yung mga nasa magagandang bayan na sinasabi natin, first world country, pumupunta sa third world country. Dito sila nagre-retire. Yung mga nandito naman sa third world country, gusto pumunta doon sa first world country. Diba? Dahil doon daw maganda ang buhay. Ba't pumupunta ang mga taga roon dito? Diba? Ako ganun lang ako mag-isip eh. Bakit yung mga nandoon sa first world country, dito nagre-retire, dito nag-aasawa, dito bumibili ng property, no? Ayaw nila doon. No? So, maganda, isipin rin natin mabuti, no? Yung talagang sitwasyon ng mundo natin, maging realist tayo. May question ba kayo? Ha? Wala? Sige, tuloy na lang natin ito next Lord's Day. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.